Yan, magandang araw po mga ka-builders natin, mga ka-concrete slab. Yan, ito po yung update ng ating yan, yung extension, yung unang ginawa natin dito. Yan, ito po yung nauna, yung ating update po ng ating no more coco lumber, no more nails. Yan, concrete slab with ceiling, diretso kisame na po. Yan, zero kahoy, zero tukod. Yan, no more coco lumber, no more nails. Yan, ito naman po yung extension na yan na po. Ito po yung nauna. Yung nauna, yan po, hanggang shade po yan, 7 meters, 2 by 7, and 14 square meter po ito. Yung ating unang binuhusan. Dito po, mas malaki-laki po dito ng kaunti. Yan po. Yan. 4 by 7. 4 by 7 meters. Yan po. Yan, bakit po walang kahoy tayong pinoproseso? Yan, goodbye kahoy, goodbye pako. Yan, ganyan po yung ating spacer ng pag-aanilyo. Yan, nawakasan na po natin yung magastos na proseso ng kahoy, napakamahal na kahoy, napakatagal ng labor. Wala na po tayong pinoprosesong kahoy na napakamahal at napakatagal po habang nagsisettings tayo. Yan lang po yung ating naka-set up yung ating base jack or shoring jack. Yan po, isa, dalawa. Nakaalala lang po, nag-aanilyo pa tayo. Pag yan po hinawakan na ng banig after ng ating settings ng kisame at insulation, yan, banig na po. Yan. Wala pong kahoy, wala po, zero po. Ang diretso kisame, yan po yung tubular natin. 2x3 pa rin po yung ating ginamit na tubular. 2x3. Crossbeam po yan mga ka-builders. Crossbeam. Yan po sikreto. Bakit po yan? Ganyan po kaigting yung ating yung distansya ng ating anilyo sa biga. Ganyan po. 3 inches lang po ang distansya niya. Yan. Busog na busog po ang ating biga sa anilyo. Kaya po kung matibay na po yung sinaunang gawa, mas matibay po ng 10 to 20 times po ito ang ating pang building standard na po gawa natin. Hindi na po yung sinauna na malalayo pong spacer ng anilyo ng poste, ng biga, hindi na po ganun. Kaya po yun ay pinoproseso talaga ng kahoy. Napakatagal na labor po nun. Punong-puno po ng saluyon, tukod. Ito po, wala po. Maliban lang po sa base jack natin na nakaalalay. Nakaalalay natin base jack. After po yan, tanggal na po yan. Pwede pong remain kung po, wala pong problema. Sa tibay po kasi ang magdadala po dyan ng tubular, matinding ang tibay ng tubular na nakasakay po sa ating biga, crossbeam, at yung tindi po ng pagbabanig natin, yung spacer po. 4 inches po ang spacer ng ating banig. Ganun po siya katindi. Bakit? Kaya po wala po siyang kakaroon po ng pag-collapse, pagguho ay wala po. Sa tibay po ng tubular na nilalapagan ng banig at yung igting, yung tindi po ng banig, yung spacer po nun po. Tignan po natin dito sa unahan. Magdadagdag po tayo dito ng isa. Gigitnaan po natin to ng isang buong tubular 2x3. Yan. Then, papailox na po natin to bago tayo makapag sahig po. Yan, pilox. Nauna na po natin dito sa unahan. Yan. Color orange po yung ating in-spray bottle dyan. Pintura, pilox. Ito po ating exit. Yan, exit hagdan. Exit hagdan, yan po.
po tayo dito sa pinaka concrete top niya po. Yan, makikita po natin yung itaas, ibabaw. Ito po ating mga banig, naka-prepare na po yung mga banig natin. Yan. Yan, concrete slab, diretso kisame with ceiling insulation. Yan po, wala na pong moisture o init man po, wala na po. Kasama na po yung ating insulation na double-sided sa pagbuhos po. Yan. Wala po, walang init po kahit na open pa po yung taas. Wala pa pong another ano. Although ito na po yung last. Yan. Last na po ito. Ito po yung napanood nyo po sa ating ano nun. Unang ano po. Yan. Panood nyo po paano. Ganun din po siya. Pag set up. Shade po natin na 1 meter, wala po salo. Ay, talaga naman napakatibay po ng tubular. Nilalambitinan po natin yan sa video. Yan, may biga pa rin po, siyempre, yung ating ano yan. Sa ating no more cocolamber, no more lace, ay bawal po magsi-shortcut. Bawal na po yung sinaunay, traditional. Hindi na po ganon. Bawal po yun. Ganyan po ang katibay ng ating tubular. Pag nilambitinan nyo po yan, yun. At nakasakay po sa crossbeam, huwag rin po magtitipid ng biga. Ganyan po ang ating standard. Yan po ang standard ng no more cocolamber, no more nails concrete slab. Spacer po ng ating ano yan, naka-setup na po yan. Pag nagkisami po tayo, nagsahig po tayo ng kisami yan, naka 4 feet na po isang buo. Kasi sobra po siya sa 8 feet yung isang buo. Doon magsisiroho po tayo doon, dito siroho na po. Doon isang buo po, isakto po yun, 4 feet, gitnaan sila. Yan. Kagaya din po ng pagkikisami natin. Ganun din po. Naka-setup doon, magbibiga pa po tayo doon. Yan, biga pa po yun. Yan. Ito magiging double beam po dito. Biga na po. Biga, yan po. Halos ano lang po. Kalahating metro lang po. 60 cm. Biga uli po. Kuha po ng ating doon. Ng ating hollow blocks. Hindi po sumentro dito sa ating ano. Kaya another biga po. Yung ating bintana po. 3 bintana. Yan po yung plano niya. Yan po. Kaya, biga po tayo dito. Double beam na po siya. Hanggang doon lang po siya sa may ano, hindi na po siya lalabas ng shade. Yan, hanggang doon din po. Yan, nakakonect siya doon para napakatibay po. Solo pa rin po natin ginagawa to. Yung lingkod. Yan, si Kram. Solo lang po. Solo ko lang pong ginagawa ito. Wala na pong kahoy, wala zero, pati sa sidings wala po yan. Mapapanood nyo po sa ating ano, wala pong lobo, wasak o sinatawag na buntis, wala pong ganon. Kasi gawa po ng anilyo. Yan po ang spacer ng anilyo. Bakit wala na po mga formang nilalagay na kahoy, piniprame sa plywood? Kasi ganyan po yung spacer ng ating pag-aanilyo. Paglalagay ng ring sa bakal, sa biga or poste. Kaya po siya walang lobo, walang wasak o walang buntis. Wala pong ulit, wala pong sakit ng ulo. Minsan ang trabaho po. Yan. Yan po, kita nyo naman po yung spacer natin. Oh. Yan, 3 inches lang po yun. Kaya bakit po walang kahoy? Walang pako, wala na po kung ano pang mga chichiburitsi dyan na napakatagal gawin. Wala pong saluyan, nakasetup na po yan. Nung binuhusan natin yung poste, nakasetup na po yung ating biga po. Para po yung sinauna na ginagawa natin, may mga tukod-tukod pa po, may mga brace pa po, bago buhusan ng poste. Yan po, nakaset na po yan. Yan po. Paano po natin yan na anilyo? Yan po, naka-U. Wala na po kahirap-hirap sa pag-anilyo. Ganyan na po, naka-U. Nakaset na po. No need na may mga tukod-tukod pa po sa gagawa ng poste bago buhusan. Wala na pong ganun. Nakaset na po, mas matindi po. Nakaset na po yung ating crossbeam biga. Yan po. Bago natin binuhusan yung poste.
Yun po yung na-discover na yun nito. Napakatagal na proseso sa pagpaposte. Ang dami pang kahoy, ang daming tukod. May kahoy na yung mga forma, may tukod pa pong gagamitin. Yan po, nakaset na po yan. Yan po. Paano po natin naanilyuhan na nakaset na po yung bigla natin? Yan po, naka-U. Wala na pong kahirap-hirap mag-anilyo. Hindi po kagaya sa traditional na sobrang hirap po. Ang dami pa pong kahoy. Gagastos ka pa nun ng maraming kahoy. Ang tagal ng labor. Pakatagal. Yan po yung natuklasan na yung likod. Yan. Dito nyo pa rin po yan mapapanood. Yan. Zero kahoy, zero pako, diretso kisame. Yan po. Pero bago po tayo magsiling, yan, pipinturahan po muna. Yan. Bago po magsahig, huwag po kakalimutan magpintura, mag-epoxy. Ano pong gusto nyong kulay bago po kayo mag-set up ng sahig. Then insulation bago po magbanig. Then magbuhos. Ito po yung ating exit gun. Pinaulit po natin. Pinaulit po natin. Di tanggal na po siya. Mismong literal na hagdan po. Ayan. Literal na hagdan. Para pwede po siyang iligpit. Salamat po sa mga hindi pa po nagsusubscribe. Yan, paki-subscribe po and like po and share po sa mga gusto pong matuto po ng ating no more cucumber, no more nails. Yan po, sa mga gustong sumubok. Yan. Para yan po, hindi na po sila gumastos ng malaki ng maraming materyales sa kahoy, sa pako, sa tagal ng labor. Yan, diretso kisame na po. Wala na pong tatanggalin, wala na pong makikitang slab. Kisame na po makikita natin. Slab lang, nagagastos pa po uli ng wall angle, ng mga metal frame para po magsiling. Hindi na po, diretso itatapla lang po sa ilalim yung ating hardiplex of plywood para po makapag-kublay to ceiling design. Yan po, wala na pong maraming gagastusin din at napakatibay po ng pagkakabitan yung ating tubular. Shoutout po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa OFW, yan, overseas worker, lalo na dyan sa Canada, sila Ma'am Lilibet, yan po, mga nanonood ng ating at plano din nila yan, gusto nilang pahayat at menos gastos po, compare po sa ating ginagawang sinauna o traditional na pag-iislap. Napakagastos po nun. Ito po, na-discover na yung lingkod. Salamat po sa may kapal na yan, binigyan tayo ng idea para po yan, mawakasan na po natin yung ating ginagawang traditional na sinaunang pag-iislap. Wala na pong ganun. At mas pinatibay pa po natin yan ng 10 beses mahigit po. Yung sinaunang proseso ng pag-iislap, mas pinatibay po natin yan na mas matindi. Hindi po tayo nagtitipid ng bakal. Ganyan po tayo mag-anilyo. Ganyan po tayo mag-setup ng biga. Yan po. At napakatibay po ng tubular. Yan po, nakasakay. Yan po. Ang spacer po ng ating tubular ay talaga namang surbol na surbol po. Pag yan po yung nakasakay na, nakahiga na po yan, nakashoot na po yan sa ating crossbeam, ay kahit lambitina nyo po yan, mananakit pong kamay, hindi nyo po yan mabibend, mabibingkong. Ganyan po katibay. Yan po. Po yan ay gumuho, mag-collapse, lumundo, ay wala po. Tatawanan lang po tayo ng tubular, wala pa pong banig yan. Yung matinding pagbabanig natin, hindi po natin binibiro. Hindi po yung layo-layo, shortcut, ay bawal po yun. 4 inches po ang spacer ng ating pagbabanig. 3 inches yung ating mga biga, poste, biga, 3 inches po ang pagitan yan. Ang ating banig naman po ay 4 inches. Ganyan po kasi wala na po tayong kahoy. Maggastos na sandamakmak na kahoy. Sandamukal na kilo-kilong pako. Common nail, concrete nail. Tapos napakatagal ng labor. Ay wala na pong ganun. Winakasan na po natin yun. Diretso kisame pa po. Tapos na ang kisame bago magbuhos.
May insulation na po, wala nang init, wala nang moisture, wala nang kalawang, selyado na po ang ating slab. Yan. Pag dinouble ceiling, wala na rin pong kahirap-hirap ang mga mahusay nating mason carpenter mag double ceiling or yung gusto nilang cube-like design, yan, ceiling design. Wala na rin po silang kahirap-hirap. Wala na po silang materyales na maraming gagastusin. Itatapla lang po. Ganun po. Ganun po natin inimprove yan. Winakasan yung mga magastos ng pagkikisame. Napakatagal ng labor. Yan, sige, salamat po. Yan. Paki-subscribe po and share ang inyong lingkod. Yan. Paki-share na rin po yan sa mga ano po natin, friends po, para po sa plano nilang magpagawa. Yan po. Salamat po ng marami. God bless po sa lahat. Yan, God bless po. God bless po sa No More Coco Lumber, No More Glue, No More Nails Building Concrete Slab. Yan. Salamat. Okay po. Ayos yan. Ano na po tayo, Pilox. Yan, update po natin yan. Yan, salamat po. Yan.